Isang mapagpalang umaga mga kuya ate, pamilyang Pilipino. Ngayon po ay mapalat po tayo at makakapanayan po natin ang isa sa mga napakabuting tao na kinikilala dito sa District 5 po ng Manila. Walang iba kundi ang ating Ate Ruth. Ate Ruth, magandang umaga po. Kamusta po kayo? Ate Ruth, siguro bago na, pwede po kayo magpaalam. Sino ba si Ate Ruth? Bali, prefer ko po sana tawagin po ko as Ruby. Ruby, si Ate Ruby. Ate Ruby. So ako po si Atty. Ruby Rodcagasca, tubo San Andres Bukid po. Meron po akong 3 anak. Ang father ko po ay ex-chairman po dito sa Barangay 802, Zone 87. At dati na rin po ako nakapaglingkod bilang SK chairman dito po sa barangay. At tumakbo rin po ako as SK Federation Auditor po nung buong Maynila po noong taong 1996 hanggang 2002 po. So, bakit naman sila, kailan po sila ng ating buhay na ito, kailan mo pinangalat? Okay. Nakakaya ako sabihin ko yung edad ko. Bali ako po ay pinanganak ng April 23, 1978. So 46 years old na po ako. Wala na yung edad dito ba? May senior citizen discount po kasi ako eh. So, ilan po yung mga naging anak po natin? Sino po ba sila? Ang anak ko po ay 3. Si JR, si Pierre, saka si Jewel po. Pero solo parent po ako. So mag-isa po kung tumataguyod ko sa kanila pong 3. Tony, ibig sabihin, ano ba yung kauna-una mong naging hanap buhay bago ka maging attorney? Okay. Marami po kong pinasok po eh. Actually po kasi, nung bata pa po ako, sinabi ko sa sarili ko una na ayaw ko maging empleyado. So, pagka-graduate ko po, bagamat mahirap po talaga hindi mamasukan, pero pinilit ko po sa maliit na halaga po na inaipot ko pong 20,000, nagsimula po ako mag-buy and sell po ng sasakyan. So, bumili ako na ng Mirage, pinalagyan ko ng aircon, pinapinturahan, pinalagyan ng steering, kasi nung time na 20,000 lang siya. Pumasok ako ng mga 32,000, nabenta ko siya ng 50, tapos bumili ako ng Nissan California, kasi pina-repair ko ulit, nabenta ko naman 110, ganun po, hanggang sa, na po yun, napaunlad ko na po siya, tapos meron din po ako, at the same time po, kasi habang nag-aaral po ako, habang nag-business po ako, nag-aaral din po, saan nagtatrabaho din po ako noon, sa isang company po. Saan po kayo nag-aaral no? So bali, immediately after letran ko po, gumraduate po sa letran, so nag-business na po ako, nag-Adamson University po ako. Pero before Adamson, nag-UST pa po pala muna ako as College of Law. So UST po, nagtayo rin po ako ng band rehearsal studio. So, pumapasok ako sa UST, tapos nag-business po ako. Pero, nang time po na yun, since mahirap po pagsabayin, lalo na po pag malayo, lumipat ako na Adamson University. So sa Adamson University, since malapit po siya, mas nakapag-put up po ko ng mga iba pang negosyo tulad ng laundry shop, saka yung studio, pinagsama ko po, nagrenta ko sa Misingalong, tapos pinagsasabay ko rin po yung buy and sell. Tapos, nakakuha po ako ng partner ko, nagtayo rin po ako ng, build and sell po ng bahay po. Tapos after po nun, so nakaipon na po ako, meron na po akong isang paupahan. Tapos nagtatrabaho ako sa Mega World po. Yung Mega World po, dati po siyang pure gold po dyan po sa May San Juan. So, Opo, sa May San Juan. So ginawa po akong representative po nung may-ari po doon. So nung time po na yun, very convenient sa akin kasi sumusweldo ako, pero on-call lang po ako. So that was 2001 yun, mga ganun. Pero ang sweldo ko na muna, nasa 20 to 25 na. On-call lang po ako noon, basta gutya pa gasolina. So, very convenient para sa akin noon. Tapos, marami po. Kahit pa akong tinayong negosyo, meron pa akong manpower, meron pa akong catering. Lahat po yun, din sasabay-sabay ko po. Oo. So, ibig sabihin na, kailan po kayo naging lawyer? Okay, abogado. So, nag-graduate po ako, 2005 pa po. So, sobrang tagal na mo noon. First take ko po, hindi po ako nakapasa kasi during that time po, sobrang dami pong obligation sa bahay. For example, yung bahay po namin, ito po, so kailangan po siyang bayaran yung sa monthly. Tapos, meron na rin po ako anak po noon. Single mom po ako. Tapos, nagtatrabaho nga rin po ako sa Mega World po, sa Mega Land po.
So, ang ginawa ko po noon, nag-stop po muna ako. Hindi ako nagpatuloy nung time po na pumaksak po ako noon. Tapos, hindi ko na rin po actually siya naisip po na magtitake pa ako ng bar exam kasi po sa totoo lang po, mahina po ang 500,000 para po makapag-takes. Kailangan po talaga full concentration po kayo sa pag-aaral. Ano lang po, naganyak lang po ako na mag-aral muli nung na-invite po ako last 2016. Ang mga kaibigan, mga classmates siguro. Hindi po eh. Ano po? Kasi po, 1997, nagsimula na po ako sa charity work. Alam niyo paano nagsimula yun? Ganito po yun. Naglalakad po kasi ako. Parang wala akong pera noon. Kaya ako nawalan po ng pera noon kasi may lumapit sa akin. Sabi niya, tulungan ko raw siya dahil meron siyang gustong tulungan na nasagasaan daw sa kalsada. So sabi ko sa kanya, tapos anong gagawin? Namatay daw po yun. So wala raw pang-ibig, walang ganyan. So sabi ko, paano tulong magagawa? Kailangan niya ng 20,000. Noong time po na yun, 1997, mga ganun po siya. Kung ano man po yung meron ako, binili ko po sa kanya. Estudyante lang po ko nun eh. So binili ko po sa kanya. So maglalakad ako nung papunta akong Baclaran, dadasal ako nun eh. Para pumunta ako para magdasal. Apak ako ng 200 pesos. So, paano sabi ko, Diyos ko, sabi ko, akin po muna ito 200 pesos. Ibabalik ko po ito sa inyo pag masa nagkaroon ako. Tapos, after po nun, nagkaroon ako ng mga biyaya. Hindi ko alam kung paano, pero basta gumaang na yung buhay ko uno, kaya nga po ako nakapag-negosyo po ako noon. So, lahat ng mga blessings dumating na po sa akin. So, ginawa ko every year, simula po nun, naging panata ko po siya na magbibigay po ako ng donation sa mga charity institutions like Hospicio de San Jose, tapos meron po dyan Home for the Aged sa Pasay. So, ang binibigay ko lang naman po, mga isang sakong bigas, old clothes, old toys, every year po yun, kung ano po yung malilikom ko. Until such time po, noong 2016, na-invite po ako na mag-charity work sa loob ng Bilibid. So, doon po sa loob ng Bilibid, hindi ko pa po nakikita po. Saan ba sa Mandaluyong? Sa, Muntinlupa po. Doon sa National Bilibid Prison. Opo, sa Palinyo Bilibid Prison po siya. So, bali doon po sa Muntinlupa po, in-invite po ako doon. So, wala akong idea. Sabi na sa akin, magdala lang ako ng tarpaulin. Tapos, kung meron akong mga pagkain na madadala, dalhin ko daw. So, nagpunta lang ako doon. So, pagpunta ko doon, pinakilala ko yung sarili ko as law graduate lang po. Ang tawag nila sa akin, attorney, tulungan mo ko, ganyan. Sabi ko, teka, hindi pa po ako attorney. Ano lang po ako, law graduate. Tapos sabi niya, gano'n na rin yun. Sabi niya, tulungan mo ko. So, meron nagbigay ng mga sulat. Tulungan ko na sila sa kaso nila, kaso Royal Street. Kasi kasuhin ko daw sa Cavite. Sa loob-loob ko, paano ko makakatulong dito? Ang gastos pa yun. Sabi ko, Parang paralegal gano'n. Oo. Parang paralegal na muna. Yung pesa na gano'n, actually, hindi ko siya natulungan kasi nga po, nung time po na yon hindi po nila alam. Nag-struggle po ako nun sa dati kong work kasi noong 2015, natanggal ako sa Aboitiz. So, na-politika po ako doon eh. So, natanggal ako sa Aboitiz. November pa lang ng 2015, wala na akong trabaho. So, November 15, December, January, February 16, kung ano man po yung savings na meron po ako, yun na lang yung ginagastos ko ng mga panahon po na yun. Single mom po ako eh. Siyempre, yung mga bayarin ko po, di ba? Tapos, na-invite pa ako. So, parang sa akin na, sige, kahit na walang-wala ako, or wala akong trabaho nun eh. Naghahanap pa lang po ako ng trabaho eh. So kahit walang-wala ako, willing akong magbigay dun sa loob ng Bilibid. Pero yun lang yung sa kaya ko. Ngayon, kung hihingi po sila ng tulong po sa akin para pag-asikaso ng kaso nila, so hindi ko magagawa po yun. Pero dun po ako nag-isip na, okay. Bakit hindi kaya ako mag-review ulit? Yun yung naisip ko po. Tapos, nung panahon po na yun, ginawa ko po, sabi ko sa sarili ko, sige, tutulong ako sa mga taong to. Pero sir, pag nakita niyo po kasi yung condition po nila, sobrang nakakaawa. Kasi mga matatanda na po sila eh. 62, 70, may pang may 80 pa, ganun pa. Tapos, mga hindi na po sila dinadalaw po ng mga pamilya po nila. Kasi nga po, mga iba po doon tawid dagat. Iba po doon siguro namatay na yung mga asawa, ganun po. Tapos,
wala na rin naman kung sapat na. Parang nag-iwanan lang, mag-asawa na lang. Opo, kasi iba po ito, 40 years na po. Eh, syempre, di mo ba, mahirap po na, to be honest po, pag once na ang isang inmate na nakulong ng, nahatulan ng ganong kabigat po na sentensya, 40 years, questionable po kung mag-stay pa yung asawa eh. Diba? Nang ganun eh. So, for practical reason, kailangan niya rin buhayin yung mga anak niya. So, ang tendency po talaga is maghanap mo ng makakatulong. So, normal po yun. Kailangan po yung unawain sitwasyon po na yun. So, naiiwanan po itong mga kalalakihan po. So, noong mga panahon pa na yun, gusto kong tumulong, pero sabi ko, teka lang, pag nakatulong ba ako dito at napalaya ko itong mga to, may mga uuwian pa ba to? Malaman, hindi kasi ng pamasahe. Di ba? Parang kung may uuwian man sila, yun ba eh, tatanggapin kaya sila? Kasi, swear, pag nakita niyo po yung mga kondisyon nila, malabo na yung mata, mga nagme-maintenance na, iba nga ho doon, talagang ano na, hinang-hina na po. Tapos, inisip ko, o sige, supposing tanggapin sila, una, alam ba nila paano umuwi? May pabasahe ba sila? Baka wala namang, alam mo, kasi yung misis ko pa, taga-Baronet Probation. Okay. Wala talagang wala nang budget dyan para sa ganyan. Pero buti niya, meron na yan. Totoo, hindi ko na. So, parang nakastay lang po yun. Pero in reality po kasi is hindi mo nabibigyan ng budget or baka nabibigyan lang ng pamasahe, sapat lang po. Pero kahit po kasi bigyan po ng pamasahe, ang tanong po, halimbawa, taga Cebu, taga Davao, paano siya, sasakay siya ng barko, sasakay siya ng aeroplano? Siyempre, hindi naman po alam niya pa ba paano pagsakay? Lalo na halimbawa dito sa Manila, ang dahil mga sikot-sikot na mga overpass, di ba? Parang gano'n. Tapos, kung supposing din na umuwi siya doon at matagpuan niya yung pamilya niya, siyempre, di ba? Baka yung asawa niya, nag-asawa na rin. Baka yung anak niya, nag-asawa na rin. Ang tanong, tanggap kaya siya nung asawa ng anak niya? O yung pamilya, walang problema. Siyempre, yayakapin pa rin siya, di ba? Pero hindi rin po lahat yun. Lalo na po kung halimbawa ang sitwasyon di ba, nakadiaper na, di ba? Alagain na, tapos dagdag ka, di ba, wala na nga makain sa araw-araw, problema na nga yun, tapos nandiyan ka pa, tapos darating ka pa na may problema rin. So parang minsan ang titignan doon na parang gusto ka na itaboy. So, kadalasan po talaga pag mga ganun hindi na umuwi sa pamilya, nagiging palaboy na lang po siya. So, kaya po, gusto kong tumulong, pero yun yung naiisip ko eh. Pero sabi ko, masyado naman advance ako mag-isip. So, kahit na ganun pa man, importante, makatulong. So, sabi ko, magre-review po ako. So, yun po yung nag-encourage po sa akin na magsimula po. Bagamat, sir, sobrang hirap. Alam niyo kung bakit? Kasi sa sitwasyon ko po noon, single man po ako, di ba? 3 po yung anak ko. So, mangyayari, to be honest po, yun lang pong as single, buhayin mo ang sarili mo. Tatlo, mabigat yun. Mabigat po yun. Eh, yun alam kung sarili nyo alam ko na buhayin nyo eh, di ba? Lahat ng, yung tambay nga sa kanto eh. Kasi ano mo yung tambay, kamusta buhay mo? Napakahirap, di ba? Tambay na po yun na walang ginagawa, walang iniintindi. Lalo na po kung intindi nyo pa yung sarili nyo. Ito na po intindihin nyo lang yung sarili nyo, buhayin yung sarili nyo, mahirap. Yung buhayin yung sarili nyo, tapos buhayin nyo pa yung 3 mga anak nyo, mas mahirap. Pero yung pag-aralin yung 3 mga anak nyo, pag-aralin nyo yung sarili nyo, buhayin yung sarili nyo, buhayin yung mga anak nyo, mas mahirap yun. Pero wala na pong masihirap pa po doon po sa ginawa ko. Dahil habang binubuhay ko sarili ko, binubuhay ko mag-isa mga anak ko, pinag-aaral ko silang 3, okay? Pinag-aaral ko yung sarili ko, nagka-charity. Work pa po ako sa loob po ng Bilibid. At yun po ay monthly. Hindi po biro. Tapos nagre-review pa po ako noon. Samantalang di mo ba pag nagre-review, sobrang dami po ng... Kailangan tutukan yan. Opo, ang dami pong libro po na dapat pong basahin po dyan. Saka, ang mahirap po sa akin, since 2005 pa po ako graduate, tapos ito po, 2016, sa madaling salita, 11 years na pong natulog yung utak ko. Kung ano man po na meron po akong nabasa, yung iba po doon. Babalik ka muli. Babalik ka, pero hindi ko na po kaya balikan po yun. Nag-lesson pa kayo, hindi na? Hindi na po. Diretso na po review ako. So, stock knowledge na lang po talaga. Kung ano yung napag-aralan ko noon,
kung ano man yung nare-retain pa hanggang ngayon, ganun lang po talaga ako. Buti, Ang nangyari. yung na-stuck sa utak mo, yung lumabas sa exam, ano? Medyo, Hindi po, meron doon talaga mo na hula ko. Hula ko talaga ako. mas mabuti na yung may sagot kaysa walang sagot, di ba? Oo, saka ang nangyari po kasi noon, di ba nag-community outreach po ako. Yung kung binanghihingi ko po na tulong po para mo sa mga tao, hindi po galing sa sarili ko pong bulsa. Kasi nga po, wala po akong trabaho po noon. Talaga nag-sacrifice po ako kasi masyado pong seloso po ang pagre-review. So sabi ko sa sarili ko noon, kailangan dito, purely, mag-aral lang talaga ako. So, nung time po na yun, alam mo yun, makwento ko lang po, sobrang hirap po ng mga dinanas din po ng mga anak ko. Kasi, sabi ko sa mga anak ko, anak ha, huwag kayong magpapahatid sa akin ha, kasi kailangan ko mag-review. Ang gawin nyo, mag-bike kayo, mag-commute kayo, papunta sa eskwelahan ninyo. Tapos, magluluto na ako ng pagkain ha. Pag yung kanin na panis, magluto kayo ulit. Tapos pag nagutom kayo, magluto kayo. Yung mga anak ko, noong mga time na yun, isang 2006, 5 years old. For interval nila, so may 5, may 9, may 13. So, gano'n lang po sila Bata pa, no? Opo, gano'n lang po sila kabata. So, nung time po na yun, tinuruan ko naman po sila ng mga gawaing bahay. So, diba, sa sinaing, nagtatanggal ng hindi po kami rice cooker, wala po kami gano'n. Kaya lang naman ang option. Actually, mga 2 years ago lang kami nakabili ng rice cooker eh. So, nasanay po kami ng gano'n. Tapos, ang mangyayari nun, sila na po nagluluto mag-isa. Kasi sabi ko sa kanila, mga anak, pag di kayo nagluto, mamamatay kayo sa gutom. Ay, makakainin. So, basta iniwanan ko lang yung pagkain. Luto sila itlog, hotdog, mga ganun lang po. Tapos, naglalakad sila na sobrang... Basta, in short... Dito na po sa Manila. Opo. Dito kayo nakatira. Opo, so in short po talaga, napakahirap po on the part po ng mga bata na namumuhay po sila ng sarili na kasi ako po, kailangan ko po mag-review. Pero nakakapagtaka, nagagawa ko po na solusyon. Paghingi po para sa outreach. Oo, hinihingi ko lang po yan. So, nag-text po ko dun sa mga friends ko po. O kaya sumasali po ako sa group ko po, like sa Avanza Club po before. Tapos, nilalapitan ko po sila, baka meron sila mga old clothes, baka meron sila mga something na po pwede nila i-donate. MUX, Philippines din po na nagbigay rin po sa akin ng mga wheelchair, pintura. Dinadala ko po sila sa loob po ng Pilipino para makita po nila yung sitwasyon po para eventually sa susunod po. Pwede mo sila tumulong po. Sa yung tulong na, maramdaman nila, no? Maramdaman po nila yung... So, bali, atentang bilang solo parent, pag nakikita mo yung anak mo, siyempre, nag-iisa ka lang. Ano yung nararamdaman mo parang minsan, hindi mo sila matulungan? Gusto, alam mo, gano'n yun, pag solo parent, di ba? Ano yung nararamdaman nyo na iba? Nakahiga kayo, bukas, iwanan naman mo sila. Ayun na, po nakakalungkot kasi, as solo parent po, kailangan po yung magtrabaho at hindi na ko kailangan pagbigay ng oras sa mga bata. Pag uwi nyo, tulog sila. Pag gising nyo naman, papasok na sila sa school. Iwalay po. Pero, nagkakaroon po kami ng bonding moment naman po pag halimbawa Sunday. I'll make sure po talaga na pati po yung parents ko. Kasi po yung parents ko po, automatic na po yan. Either Saturday or Sunday, hindi sila tumatanggap na appointment. Halimbawa, may magayahan po sa kanila. Let's say, alumni, o kung ano man. Tapos, meron po silang gagawin. Basta Sabado, tatanungin muna ako yan. Hindi, pupunta ka ba dito? Sunduin mo ba kami? Ganyan sila. So, parang automatic po talaga po yun na kami. Parang family time naman. Opo, family time po talaga. So, pagka sobrang busy ko po talaga, hindi po nawawala po yung yung time ko po para sa family. Sabi nga naging SK yan po kayo. Ano taon po yan? 1996. 1996. Opo. Kasi po nung time po na yon, yung tatay ko naman din po is Kagawad. Kagawad. Since saan barangay po? Dito rin po, 802. So, 1984 pa po active na po yung tatay ko sa, sa barangay affairs po. Yan. So, matanong ko, ngayon po, matakbo kayo bilang konser po ng Bayan ng Manila. Sino po nag-push sa inyo na pumasok sa politika pala? Wala, actually, since bata pa po talaga ako, hindi ko na po yung politika.
Tapos sa school, hili ko rin po yung sumali sa mga organizations, student council, ganun po. So parang nasa puso ko na po talaga yung magiging leader. Ngayon, ang lalo pa ho nag-udyok sa akin, na tumakbo po ako, nung nasa loob po kasi ako ng Bilibid, actually, may mga nag-i-invite na rin po sa akin para maging second nominee. Na magtatayo, balak po kasi nila magtayo po ng party list. Na before po kasi pinahawakan po ni Congressman Halos Cos. So, yung mga inmates po, sila po nagpanalo po kay Congressman ng time po na yun. So, yan ang hindi alam ng iba na ang daming boto sa loob, di ba? Oo. Kasi pag binultiply niyo po yun, bawa sa maximum 30, sa medium 8,000, sa minimum 2,000, di pa kasama yung sa Mandaluyong, di pa kasama yung mga nasa City Jail, di pa kasama yung mga nasa NYE, etc. At i-times mo, kahit na times 3 na lang po, para conservative po siya. O, tapos yung mga actual pa po na talagang kriminal na hindi pa nakukulong, hindi pa ako nahuhuli, ang dami po noon, no? So, inaano po nila ako as second nominee. Sabi ko, wag muna. Sa iba na lang, sabi ko gano'n. Kasi sa akin naman po kasi, tumutulong lang ako nang walang kapalit. Ano pa ng party list na? Kosa? Kakosa. Kakosa? Parang kakosa. Hindi naman kay kakosa. Ay, hindi. Pero kasi ang tawag dito, yung maghanap po kasi sila ng tao na pagkakatiwalaan ko. Kasi kailangan din sa tutulong sa akin. Opo, yung iba po kasi hindi ko naman po sinasabi. Bagay na bagay po kayo, no? Kasi attorney po kayo, di ba? Oo. Kaya na po mahirap din po kasi kasi syempre, ayoko po kasi yung may kapalit. Ayoko po yung may kapalit eh. Halimbawa, kung tatakbo man po ako, gusto ko po yung pusa ko kung pagtakbo. Hindi po yung halimbawa yung may utang na loob po sa kanila. Kasi hindi yung masabi dahil syempre, maaring humiling sila sa akin eh. Di ba? Maaring humiling sila, halimbawa ng mga illegal. Ayoko po lang gano'n. Bilang tumatakbo ngayong concern, parang kumbaga sa nag-a-apply po kayo sa ating mga kababayan dito sa District 5 ng Manila. Parang gusto niyo mag-employ sa mga tao. Bilang empleyado o bilang tumatakbo kasi, ano ba yung mga plataforma nito? Actually, sobrang dami ko ng plataforma eh. Si senior citizen po, okay. Nasabi ko po yung last election pa po, na last 2021 po, na gusto ko po, bigyan po sana ako ng livelihood project or maliit na tindahan. Parang siya, isasama siya na pag mas na naging 60 years old ka at bibigyan ka ng maliit na kapital na kung saan makapagsimula ka ng negosyo. Kasi po, sa totoo lang po, karamihan po sa mga senior citizen is, di ba, yung iba, mahina na, tapos nawawala na po ng trabaho, hindi na po tinatanggap po sa mga company. So, parang yung tiwala po nila sa sarili nila, or yung pagtingin din po ng pamilya nila sa kanila, nawawala po. Kasi iniisip po nila na, nawawala na ba ako ng silbi? Diba? Kasi dati-dati nakakapagbigay na sila, nakapag-apos mo ng pamilya nila. Hindi na tulad sa Japan, di ba? Sa Japan, oo. Nagtatrabaho pa sila. Pero kasi po, iba po kasi po din dito, kasi yung kalusugan po. Dito po kasi, sa Japan po kasi talagang malalakas sila eh. 65 na, parang hindi mo nangihina na ako. Ako rin po, minsan nakaramdam po na rayume eh. Di ba? Parang ganun po siya. So, iba po ata yung pagkain po doon. Iba yung pagkain po dito. Puro sariwa, di ba? Oo. Dito, makakakain ka na sariwa. Ang mahal naman. Buti nga na yung kamatis, nagmura na eh. Siguro 3 buwan kami hindi ng kamatis. Ay, gano'n. Kasi ang mahal na. Sa kamatis, bibigyan mo 25 pesos. Di ba? Yung samantalang pwede mong mabila ng 2 piso lang yan. Noon po yun. Wala na po pwede yun. Pero ngayon, nakarang kasi tumaas po yung ba? So, malibang po doon na ano po ba yung sa senior citizen? Ano po ba? Senior citizen yun po. Kung saan sila ng livelihood, tindahan, di ba? Para hindi na sila lumayo. Kasi maghihirapan din naman sila bumiyahe kung magtatrabaho po sila katulad po nung nabanggit niyo po na patrabaho sa fast food, hihirapan na sila sumakay. Why not doon na lang sila sa harap nila, di ba? Tapos magtinda, gano'n. Tapos aside from that, yun po sana, yung dinadasal ko po na mabigay sana yung pera na pandichin po yung 80,
80 years old, bawa 80 years old, 50,000, tapos sabay gradual po yung sa mga susunod po. Yun, sana po ganun. Kaya lang alam ko meron ng ginawang batas doon po, yung 80, 85, 90, 85 na. Kaya lang may problema dun eh. Ano? Pag lumagpas ka ng 80, bawa, 82 ka rin, yun ang maghintay ka pa mag 85. Hindi, dapat basta mag favorable sa'yo, ano ka na nun. Kasi yung biyan ako, grabe yan. Nagtayo ba naman 82? Maghintay mo na sa 85. Patay Hindi, na. nag-80 ka na eh. Hindi, iba mo nga kailangan naglalaro ka sa 80, 85. Pero may mali po doon. Kasi kung masabihin mo na, ibibigyan mo na, igagrant mo yun doon sa 80 years old at hindi mo siya igagrant doon sa nasobra, diba? Hindi mo naman kasalanan kung kakagawa lang ng batas ngayon eh. Diba? Basta importante ko, nag-80 ka na eh. May nagtalo ng isa sabi ko, katulad ko, nagpas na ako na, maghintay pa ako mag-65. Ay, hindi. Kaya sabi ko, sa advice ko sa iba, dapat ngayon pa lang mag-apply na kayo. May mali po doon sa... So, bali-bali pa po doon sa ating senior citizen, ano po ba pwede yung ipahatid na tulong sa ating mga constituent o sa atin. Panarin ko, lobby ng Panginoon Diyos na magpukay na konsepto. Okay. Marami po, like for example po sa payong legal. Okay? Legal counsel. Legal counsel po, since na meron po tayong kaalaman po sa batas. So po pwede po natin matulungan po, lalo-lalo na po yung mga wala akong kaalaman. Marami po eh. Marami po talagang wala akong kaalaman po eh. Mga labor case. Mga labor case po, yung mga bouncy. Okay, mga iniwan din. Oo, hindi bigyan ng suporta, mga ganun po. So, bukod po doon, siyempre, kailangan din po, tutukan din po natin po yung mga nakukulong, yung mga ganun po, nakukulong, na wala mong kasalanan, na aresto, na marami po yan. hindi mo lang nila napagtatanggol yung sarili po nila. Pero ang pinaka-main po kasi doon, problema po, na dapat tutukan po is yung mga kabataan. Kasi po, ganito po yan, marami pong nakukulong, pero ang tingin po natin po dito sa kanila is masama. Pero alam niyo po ba, ang lipunan, ang pamilya, meron tungkulin dito. Doon po kasi nagsisimula. Simulang-simula po yan sa pamilya. So, pag wasa sa pamilya, na-feel mo na parang hindi pantay yung pagtingin sa'yo, mga ganon. Na-feel mo na parang may kakulangan, na-feel mo na parang bakit may mali dito sa surroundings ko. Minsan, nagkakaroon po na epekto po sa bata po yun eh. Tama. Oo. At halimbawa, hindi ka man lang nagkaroon ng chance na para makapag-aral, bagamat meron naman mga daycare center, pero hindi ka na-enroll ng mga magulang mo, doon po pumapasok sa batay na, ganito pala maghanap buhay, magdanakaw na lang ako, parang gano'n. Totoo yan kasi ewan ko lang ito nasa isip ko. Parang magkaroon ng talagang mandatory. Halimbawa, yung mga bata kailangan mag-aral lahat. Wala tayong batas na gano'n, walang pinita, di ba? Kasi katulad sa amin, mayroon mga magulang, hindi na pinag-aaral yung anak nila. Hindi ba pwedeng, tingin mo, pwede po bang gawing batas to dito sa Manila kung sakaling lahat ng bata dapat pag-aralin na. Dapat po. Pero wala tayong batas na ngayon sa Manila. Opo, maganda po yun. Maganda sa nasyonal, lang po wala eh. Opo, maganda po yun. Ano ko lang suggestion ko lang, kung pwede ba ipatupad yun, kasi para yung mga magulang, ay ka nga, talagang maobligas sila kasi libre naman pag-aaral eh, di ba? Tama po yun. Palagay nyo, pwede po ba yun? Pwede po yun. Wala ba tayo lalabagin batas doon? Wala po. Maganda po yun. Actually, yun sa pagkakasabi niyo po sa akin, nakaisip po kaagad ako na maganda po yung matutukan ng mga barangay chairman. Correct. Oo, kasi sila po yung nakakakilala po sa mga constituent po nila. So po pwede silang mag-monitor na sa isang bahay, ilan ba yung bata dyan, ano ba edad ng mga bata dyan, ilan ba pumapasok na sa public school o sa private, at kung hindi, ito meron tayong daycare na i-open namin. Ibigay mo nila. Kasi ito po meron po akong client. Ang kaso ng client ko po is statutory rape. Okay, so gumawa po kami ng counter affidavit. So pinapirmahan ko po sa kanya. Sabi ko sa kanya, sir, dito po kayo pumirma. Sabi ko, sir, pakipirmahan niyo po muna. Saan ako pipirma? Diyan po sa taas po ng pangalan niyo. Kasi parang naisip ko na, okay, first time yan. Hindi pa siya nakapirma ng ganito. Sige. Kasi dito po sa taas po ng pangalan niyo. Dito. Sabi ko, opo, diyan po. Tapos sa papirma na siya, sinusulat niya yung, B,
Oh, ay, hindi po yan ganyan. Sabi ko, sinusulat niyo po yung pangalan niyo eh. Sabi ko, yung pirma, yung ganito, yung gano'n, yung isang related na gano'n pa. Hindi niya alam yung pirma. Kasi alam, kahit yung father mo, pirma ka nito, sulat niyo yung buong pangalan. Ganyan matagal ka. Pero siya, hindi niya talaga alam yun. Yung pala, sa totoo lang po, hindi siya nakapag-aral. Nagtrabaho siya as construction worker para mapagtapos niya yung mga kapatid niya. Oo, ganun ang nangyari. Dahil nagkaroon na agad siya ng obligation. So, may isa pa pong instance sa may Baseco, yung mga bata nagkakagulo sa akin, nagtutulakan sila. Tapos sabi ko, bakit po? Ano po yun? Sige, nagagano na sila. Bakit po? Tapos sabay, ate, ano pangalan mo? So kinuha ko ng flyers, pinigay ko yung flyers. Ito po pangalan ko, sabi ko sa mga bata. Tapos, nung bandang natapos na ako sa meeting ko, sabi ko, sige, anong pangalan ko? Hindi nila masabi pangalan ko. Yung pala, hindi marunong magbasa. Tapos sila ko, anong edad nyo? 9 to 12 ang edad nila. Nagulat ako, sabi ko, ate, huwag kang magagalit ha. Hindi ka pa nag-aaral? Hindi po. Nandun ako nalungkot na, maganda pa naman ng bata, dalaga na. Diba? Tapos ang mangyayari mo noon, ano magiging trabaho noon? Parang gano'n yun sa akin. Kasi ano naman yun, may nakakausap yun, nasa media kasi ako na ito. Ba't di ka nag-aaral? Nag-aaral, libre naman. Kasi alam ko, libre. So, paano yung pag-aaral? Nangungwala kami ng basura. Yung gobyerno naman, walang bibigyan ng pagkain sa eskwela, hindi po ba? Yan ang problema. Kasi nakita ko, dapat talaga ang barangay, sa suggestion ko lang ito, ang barangay siguro dapat sila ang mag-monitor niyan, di ba? Opo, tama po yun. Kahit sa daycare lang po. Daycare lang po, okay na po yun. Importante po dyan. Yung mga basic po, pagbabasa, ABC, mga ganun po. Kasi karamihan po sa mga naaabuso, diba? Wala po talagang alam. Napapapirma nilang, no choice na lang sila. Yung nga kung may alam eh, minsan na po pesa pa ako na, di ba, pa-oo, hindi lalo na po yung mga wala pong alam. Saka ito po, gusto ko po sana itanim natin sa ating mga pamilyang Pilipino na ibahin po natin yung mentality po nila natin. Kasi ako po, nung bata po, katulad po na sinabi ko po, ayaw ko po mag-empleyado. Hindi naman po sa sobrang sama po na ayaw mag-empleyado. Pero ito po kasi yung na-experience ko po nung bata ko. Meron dalawang klase po ng pananaw po sa buhay, okay? Sabi ko ang Pilipino po sa ang Chinese, magkaiba po ng pananaw po yan. For example, sa mga Pilipino, sabihin, anak, pag-aral ka mabuti ha, para paglaki mo, hanap ka ng trabaho, okay? Pagdating dito sa Chinese, anak, aral ka mabuti para paglaki mo, tayo ka negosyo. Yun kagad ang nasa isip ko. So, sabi kong gano'n, ayoko maging empleyado, gusto ko maging negosyante agad. Kasi, ang thinking ko agad, gusto kong, actually, high school pa lang ako, pero sabi ko sa sarili ko, gusto ko, in 5 years from now, mag-retire na ako. Agad ang gusto ko. Kaya sobrang madaling-madali ako. Pero, yung natanong nga, apply ako noon sa Chowking. Kinukuha agad ako, manager ng branch. Sabi ko, manager ng branch, wala pa nga ako experience, parang niloloko naman yata ako dito, parang gano'n. Tapos, hindi pa ako gumagraduate, nag-apply na ako na ASCO sa KFC. Tapos, ang tatay ko nga, alam mo, ito wala po. Yung tatay ko, hindi niya alam na trabaho sa KFC. Sabi ko, kasi nagpapaalam ako, nagsisinungaling po ako. Sabi ko, mayroon po ROTC. So, nakagamit ako ng puti, nakapats ako. Pero totoo nun, nag-OJT na ako sa KFC. Nasabay sabi ko kay Papa, nung nag-start na ako pa. Saan ka pa bukas? Sabi niya, bakit? Kain tayo sa Addison Plaza, sa KFC, sabi ko. Sabi niya, sige, sabi niya. Nung time po na pumapasok ako, meron akong Extelcom, meron akong beeper. Kasi talagang hindi ko kailangan magtrabaho. Ganun po yung sitwasyon ko noon. Tapos pagdating doon, asan ka na ba? Ganyan. Tapos sabi, dito na raw siya. Sabi ko, sige pa, order ka na. Malapit na ako. Teenage ko siya noon. Pagpunta niya doon sa counter, humarap ako. Naiyak tatay ko. Sabi ko, anak, bakit? Ano problema mo? Naghihirap na ba tayo? Sabi ng papa ko. Anak, sabi mo sa akin kung anong problema. Kailangan mo ba ng baon? Ano mo ginagawa ito sa buhay mo? Sabi niya gano'n. Tapos, siyempre,
Hindi, sabi ko, hindi tayo pwede mag-usap ng matagal dito sa harapan ng counter. Baka akala, binibigyan kita ng chicken. Yung gano'n sa kanya. Mamaya na po tayo mag-usap sa bahay. So, inabot ko lang sa kanya yung order niya. Hindi ko, paano kita makakasabay sa pagkain ha? Kasi nung trabaho pa ako. Ganyan. Tapos sabi niya, sis, hindi na lang kita. So, nagpasundo ako. So, nung nag-usap kami, matapos niya ako sunduin, sabi ko pa kasi hindi naman po sa habang panahon, okay tayo, okay yung negosyo natin, sabi ko gano'n. Ayoko dumating yung time na wala tayo, tapos hindi ko alam kung saan ako mag-start. Medyo wala kang alam, kaya hirap yun. Oo. Kaya sabi ko sa kanya, gusto ko, ano man ang mangyari, handa ako. Saka naranasan ko kung ano man yung nararanasan din ng mga working student. Yan. Ang ginagawa niya, pagkapasok ko doon, araw-araw niya ako sinusundo, tapos yung mga kasama ko sa trabaho, hinahatid namin. Ganon. Pero hindi ko kinuha yung sweldo ko doon. Ano lang, for experience lang po siya. Ganun na nangyari. So, maliban po doon sa project ng senior citizen, sa youth, sa single parent naman po, ano po, kasi alam ko, malaki po ang populasyon ng ating single parent dito sa Manila. Ano po? Okay. Sa single parent naman po, actually, kailangan, naisip ko po niyan, kailangan po kasi yung i-qualify muna kung ano po yung kakapasidad po ng isang tao. Okay? Kasi po, mahirap naman po sabihin po natin, like for example, na a single parent, at bibigyan kita ng negosyo. Kung halimbawa naman po, hindi naman po niya forte po yun, di po ba? Kasi po, kung halimbawa, bibigyan ko siya at hindi niya rin naman po magagawa po na maayos po yun dahil hindi naman po siya nakapag-aral, so, sa masasayang lang po yun. So, kailangan po dito, bawat single mom po, or pangkalahatan po, kailangan i-assess mo muna kung ano yung kapasidad niya, ano yung gusto niya. Nasa ganun magsasaksin po siya. Saan po siya karapat dapat? O, halimbawa, isang single parent, hindi siya gusto niya magtrabaho sa abroad, or gusto niya mag-aral muna. Diba? Ibigyan natin ng pagkakataon muna makapag-aral. High test na lang po. Kasi po kung sasabak po kagad na, kasi nasa isip po lahat ng maraming tao, livelihood eh. Pero teka lang, bibigyan mo ng livelihood yan, mag-i-invest ka halimbawa ng food cart, 30,000. Marunong ba siya mag-compute? Marunong ba siya paano mag-inventory? Diba? Kung ilalaan niya lang yung pagko-compute na yun sa ibang tao, paano pag umalis na yung tao na yun? Matutuloy niya pa ba itong negosyo? Ang sa akin po, kailangan po, basic knowledge po muna. May sapat na kaalaman. Kasi, kadalasan po kasi sa mga single mom, lalo na po ngayon, sa mga kabataan. Kasi medyo marami po tayong santo no na marami po tayong mga kabataan. Early pregnancy po. So, kailangan po doon, bigyan niyo po muna sila ng pagkakataon po na makapag-aral. Not all the time po kasi ang kailangan po ng tao is pera. Tama. So, kailangan, tingnan niyo muna na, although mahirap, syempre, single mom na po siya, pero, pwede niya pagsabahin, mag-sideline na lang po siya eh. So, pwede siya mag-aral at the same time. Kasi, unang-una, syempre, unahin mo muna, natural yan, yung anak mo, nasa isip mo yun. Pag di ka naman gumalaw, wala na ano mangyayari. Wala. Ako po sa totoo lang po. Ako po single parent po ako. Ang mga bata, mga anak ko, iniiwan ko. Iniiwan sa kapitbahay. So, gano'n na nangyayari. Bibigyan ko na yung kapitbahay. Oo, yung mga kapitbahay. Nag-flirt niya ako doon sa anak ko kasi yung isan, nagdadrive ako. Sabi ko sa anak ko, 2 years old, anak, huwag ka magulong. Nagdadrive ako, mamaya sumusog ka dyan. Sino siya sa militran eh. Ang gulo. Anak, sabi ko, huwag kang sabi mong gulo eh. Papaluin kita, sabi ko sa kanya. Sige, paluin mo. Sabi niya gano'n. Sabi ko, sumasagot ka. Sabi niya, susumbong kita sa barangay. Gumano. Sabi ko, sumasagot ka. Naisip ko, paano ito nalaman yung barangay? Sabi ko, bakit? Alam mo ba pumunta sa barangay? Oo. Nasa kaya ko na tricycle. Sabi niya gano'n. Sabi ko, naku to Tapos sabay, hindi mo kita bibigyan ng pamasahe. Kahit na, sabi mo may pera, mga gano'n. Tapos sabi ko, akala mo papalabasin kita ng bahay. Pero yung gano'n yung usapan namin. Doon ako nagulat na, bakit ganito ito sumagot? Yung pala nga, bigla ko naisip na, pala kasi nga, lumaki nga siya. Kasama yung kapitbahay. At hindi ako yung kasama. Gano'n. Parang naging matalas na yung bila niya. Parang yung kaibigan ko. Nakalimutan yung sundo ka. Isa magdadala ng pagkain. Umidiyak mo yung bata. Papatulog po kita.
Nakita mo yung influencer na yun, diba? meron na Yung agad. napapanood nila, nakakausap. Oo. Doon mo nakita talaga na minsan na mga influencer, dapat matahan natin, makakuha ng mabuting influencer. Kasi hindi Oo, mo na tama. napapakinggan nila. Tama po yun. Ano po ba? Oo. So, mali ba po sa Singapore ang nabalita po, plano yung po magkaroon po kayo ng parang kooperatiba, tama po ba? Para sa ating mga solo parent. Opo, importante po yung magkaroon po ng kooperatiba. Na sa ganun po, kita po nila na yung unity. Yung unity na meron, hirap po kasi yung solo parent ka na, di ba? Isipin mo na paano mo bubuhayin, wala kang kasama, wala kang katuwang. At least pag once ka ng kooperatiba, lalakas yung loob mo na merong tutulong sa'yo. At sa ganun, hindi ka matatakot na mag-succeed. Kasi kadalasan po, inisip agad natin, hindi pa tayo nagsisimula, paano na pag nag-fail ako, paano pag ganito, hindi katulad pag meron po. May tulungan po siya. At the same time po, ikaw mismo sa sarili mo, nakakatulong ka. Katulad po ng ginawa ko, kung tutuusin, ako mismo, noong mga panahon po na nag-struggle po ako sa pagre-review, kailangan ko po ng tulong. Dahil sabi ko ako sa inyo, nagre-review po ko, walang-wala po ako noon. Pero sa isang grupo na matutulungan ka and at the same time, ikaw rin mismo makakatulong ka. Oo. Magdumagaan po sa kalooban po yun. Maganda po ang kooperatiba. Mga pamilya Pilipino, isa po sa napakaganda po na mungkahi ng ating attorney konsehal na si Ate Ruby na magkaroon po ng kooperatiba dito sa Manila po, lalo-lalo na sa ating mga single parent. Ate Ruby, diba? Ate Ruby, ibig sabihin, sa ating kooperatiba na plan nyo, buong may... Dito ba sa pinaplan yung kooperatiba po ay sino po ba ang pwedeng maging miyembro nito? Actually, lahat po ng single. Lahat po na siya, double, di ba din? Bisa na may asawa. Ay, pero priority po muna. Kasi po yung sa double po, syempre may katuwang naman po siya. So, yung priority po natin po muna yung mga wala. Tapos para ma-share ko rin po kung paano po ako nag-succeed. At single, at the same time, yung family na single, mga anak nila, pwede siguro. Opo. Kasi siyempre, adat pa ng mga magulang nila. Alam mo kasi maraming single ngayon. Medyo gusto na rin turuan yung mga anak nila. Ay, opo. So, kailan niyo po plano simulan to? Kung sakasakali po? Bali nagsisimula na po. Oo, sisimula. Ano pong pangalan ng kooperatiba na itatatag o tinatag? Hindi. Nagsisimula pa lang po kami mag-gather po ng mga tao po. Opo. Pero sa pangalan po medyo naghanap pa kayong magandang pangalan. Tama kasi nung nakala na 2 months ago, may tinutulungan ako ng isang organization na nagtayo na. Ako tumulong sa amin na para maging mabuhay yung cooperative. Malaki yung national yun. Kasi depende pa sa klase ng cooperative kung anong cooperative dito. Maaaring malamang multi-purpose cooperative po. Kasi doon po nag-isimula. At may tatanong ako sir. Last 3 question na lang tayo. Kung babalik po natin yung unang panahon natin, meron po ba naman kayo successful na po kayo, maganda na po ang buhay nyo? Ano po nakita yung pagkakamali o pag-ukulang na nagawa nyo na nakita nyo, pwede yung baguhin nyo? Babalikan ko yung nakaraan. Medyo personal siya, pero may partner ka. Nagkaroon kasi ako ng partner po nun Battered wife po kasi ako. So kung meron po akong babalikan na hindi ko na dapat balikan, yung tao na yun, para hindi ako maging battered wife, ganun po. Pero siguro, nagkaroon kayo ng anak sa kanya. Minsan siguro, kalooban ng pamilya, di natin alam. Minsan, dumarating isang bagay na to para mapabuti tayo sa susunod na kinabukasan, di po ba? Maaaring nagkaroon kayo. Pero ang purpose ng Panginoon, naniwala ba kayo may purpose ng Panginoon? Ang purpose po nun kasi nakalaan po na ibigay sa akin yung bata. Yun po sinasabi ko. Nagkaroon kayo mabuti ng mga anak nyo. At
at least meron na kayong katuwan na makakasama yung pagmadahil na pag-aalaga yun. Sinasabi ko, pamilyang Pilipino, yung mga single parent po, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Mas maswerte kayo dahil meron kayo anak, tama po ba? Oo, blessing. Kasi, Hindi lahat po pinagkakalubuhan. sabi ko nga, iba din. Nagayaman na. Gusto na magkaanak, hindi mo magkaanak. Milyon na ginagastos. Milyon. Yun po, hindi ko lang, gusto sana magkaroon lang ng iba, no? Hindi na, okay lang. Yung tama po yun talaga minsan yung mga pangyayari sa atin, minsan po, ika nga, sabi nga, hindi natin inakasahan yan, pero sabi nga ng Biblia, all things work together for good. So, ano po, last 2 question na lang. Ano po ba ang nagpapaligaya sa ating atin? Ay, makita po yung mga tao maligaya. Yun. Oo. Kapag halimbawa bababa pa lang po ako, nakangiti na sila, sumasalubong na po sila, yumayakap sila, mahalik, ganun po. Masaya po ako nito. Tapos yung sa loob po ng bilibid, malayo pa lang po ako, sumasaludo sila, sinisingan, attorney, maganda sila, magandang umaga, yung pagbate. Siyempre, nakakataba na loob yung pero hindi mo makilala. Oo. Dahil sa nakatulong kayo. Saka ang ginagawa po kasi ngayon, di ba, tumulong po ako sa kanila ever since po na wala akong kapalit. Tapos, sa 2016, kailan lang po ako nag-decide tumakbo, recently lang po. Pero, never ko po na-imagine na makakatulong po pala ho sila sa akin. Sa pamamagitan po ng pagsasabi po sa mga kamag-anak po nila, sa mga kaibigan po nila, natulungan niyo si Atty. Cagasca kasi tumutulong to sa loob. At ngayon naman, babawi kami dito. Kaya ang nangyayari po, yung mga kamag-anak po nila, nasa Manila po, dito po, yun po yung nagpapalaganap naman po ng pangalan ko. At kapag bumababa po, sila po yung sumasama po sa akin sa pag-iikot. Tapos pag nagpapasama po sa kanya sa pag-iikot, siyempre aabutan po kahit paano ng merienda, hindi po nila tinatanggap. Oo, kasi ang ano sa kanila, tama na marami ka na naitulong sa akin. So parang kami naman yung, ngayon naman daw po sila babawi. So, sa pang-question, ano po ba ang nakikita nyo sa Manila na nakikita na kulang pa po na meron na pero kulang na pwede rin nagdagdag kung sakasakalin ng lobby ng Diyos na maging concern po ay sa darating? Okay. Ang kailangan po talaga po dito is kaalaman. Hindi lang po kaalaman sa pagdating po sa edukasyon, kung hindi kaalaman po sa lahat ng bagay. Reality. Okay? For example, bakit ba nagkakaroon ng problema sa isang lipunan? Diba? Nagsisimula po yan sa pamilya. So, kailangan po i-correct po natin yun doon sa pamilya. Katulad po na actually, ganito nga po sana ang gusto ko eh. Mag-offer po ako na yung mga nakukulong, kulang pa lang po abisuhan ko sila kung ano yung mga dapat nilang i-correct na sa ganun hindi na sila umulit. Tapos pababa po siya sa pamilya. Kasi kung bawat pamilya mo malalaman yung consequence of, example na lang po, sa babae po, pag once na nakulong ka, hindi po alam ng karamihan po sa babae, pag once na nakulong ka at nahatulang ka, for example, na ito siyang perpetua, sa 40 years po yun, mahirap po sa part niya kasi hindi po pwedeng makaliig na po yung asawa niya. Kahit po ilang years lang po. Basta nakulong po ang babae, hindi po pwedeng makasama. Unlike po sa mga kalalakihan, sa Muntinlupa, po pwede pumunta doon pwede dumalaw doon yung mga babae. Pagdating sa Mandaluyong, bawal. Kasi kayo imagine, halimbawa, 1,000 po yung nakakulong. Tapos, lahat po yung makakaliit po yung mga partner nila o asawa nila, boyfriend nila. Kung mabuntis yung 1,000 na ngayon, di ba? Sinong magpapaanak ng gobyerno? Hindi mo. So, yung chance po na yun, wala na po talaga mo yun. Hindi po alam doon ng mga karamihan po. Tapos, good po doon, yung hirap po ng gastos sa pag-file ng kaso. Madali sabihin na, okay, sige, kasuhan mo ko, o kasuhan din kita. Madali po yun. Pero pag nalaman na po nila yung procedure, nalaman po nila yung gastos, ayaw at ayaw ko eh. So, kailangan po dito, parang bago ka kumilos, kailangan isipin mo muna na kung maaari, huwag kang gumawa ng masama sa kapwa mo. Maaari, lumaban ka ng patas. Pero,
Sa paglaban din ng batas, kailangan alam mo rin kung paano mo poproteksyonan yung karapatan mo. Yun po yun. So, yun yung gusto kong ipabatid sa kanila na hindi lang ho sa pagbibigay ng pagbibigay. Kailangan po kasi malaman po nila yung purpose po at kung paano pangangalagaan po yung pagbigay po ng isang bagay. Kasi, sa atin kasi, sa mga politiko na, ang kita ko lang kasi laging spoon feed lang eh. Laging ano lang eh. Lalo na ngayon, balita. Saan natutak na kayo na? Opo, sobra po yung ayuda. Pero kailangan po dito. Nawawala yung totoong purpose ng pagiging politiko. Ito na lang po. Meron po akong inatinan na bingo nung first time po na tumakbo ako. Pagtakbo ko doon, ay bago na ako sa may bingo, naghanda lang ako 500 kasi po, ang pupuntahan ko ng 5 bingo. So, syempre sabi ko, kumakaya na 1,000 lang kasi yung pinagagas ko po sa election dahil sa sarili kong bulsa eh. Hindi naman po ako katulad po nila na meron pong pondo eh. Diba? So, sabi ko 500 lang budget ko. Sabi ko sa mga kasama ko, pwede na ba to? Oo, pwede na yan. Ngayon, di pa ako bumababa sa sakyan, may narinig ako nagsalita. Sabi na nagsalita, incumbent siya. Sabi niya, hello, kamusta na kayo? Sabi niya. Tapos, sumagot mga tao. Alam ko naman kung anong gusto niyo eh. Sabi niya ganon. Tapos sumasagot yung mga tao pa rin. Parang babae yan. Babae ho. Sabi niya, gusto niyo ba lang nagpapremyo? Tapos lalo gano'n yung mga tao, sigawan, di ba? Siyempre nagpapremyo eh. Tapos, sige, magdadagdag ako ng 3,000 pesos. Di lalo nagsigawan yung mga tao, kalampag pa na gano'n. Naya ako, sabi ko sa kasama ko, hindi tayo tuloy. Kasi 500 lang yung dala ko. Sabi ko, kakaya naman. Kasi ina-announce eh. Ina-announce yung amount. Siyempre, nahiya ako, baka may sabihin, bakit yun lang, abogado ka eh, ibigay mo, di ba? Parang gano'n. Hindi, okay lang yan, okay lang, sabi ng mga kasama ko. Tinawag na ako ng chairman. Nagtawag sa akin yung chairman, magandang hapon, please, salta na ako. Magandang hapon po sa inyo lahat, magandang hapon din. Hindi niya. Sabi ko, narinig ko kanina, si Konsihal, sabi niya, magbibigay daw siya ng 3,000 pesos. Tapos, siyempre, papayag ba naman ako na mahigitan ako? Wag na biro ko lang yun. Wag ba naman ako mahigitan ako? Siyempre, magbibigay rin ako. Tapos, sabay, tuwa-tuwa yung mga tao, di ba? Kasi siyempre, iniisip nila, magbibigay ako eh, di ba? Pero alam niyo po ba, itong ibibigay ko, mas higit pa doon sa 3,000 na sinabi kanina doon si Hal. Pero sa amin, di lalo na naman sila nagsigawan, di may mga kalampag-kalampag pa. At itong ibibigay ko po sa inyo, sabi ko, hindi ito matutumbasan ng kahit na anong halaga. Okay? Hindi ito basta-basta mawawala. Yung binigay sa inyo kanina na 3,000 pesos, ibili nyo na yun ng material na bagay. Yung material na bagay, pagkabili nyo, itatabi nyo lang eh. Kung halimbawa 3,000 pesos, ibili nyo ng grocery, kakainin nyo, after kakain, lalabas nyo lang din yan eh. Kung ibibigay ko sa inyo 3 taong pagseservisyo, kaya ko, hindi ko na akong pera eh, di ba? Parang realidad na lang na sinabi ko na, ang kaya ko lang i-offer sa inyo, ito mismo sarili ko, itong katapatan ko, na kaya ko ibigay sa inyo ng buong buo. Kasi po sa totoo lang po, yung binibigay po ng mga iba po mga tao na pera, okay, ang katumbas lang po nun, ang katumbas mo, yun lang eh. Di ba? Pag nabayaran ka, wala na. Pero alam niyo po ba, doon po sa halimbawa sa sinabi ko, bagamat talo po ako nung nakarang eleksyon, ang dami mo lumalapit sa akin. Na hindi ko po pa rin po hinihindihan. Bakit? Kasi iniisip ko, yung lumapit sa akin, unang-una kailangan niya ng tulong. Pangalawa, hindi ito maglalakas ng loob sa akin na lumapit kung hindi niya ako natulungan. Tama. Yun po yun. Kaya yung mga tao, patuloy pa rin po lumalapit sa akin. Pero kung tutuusin, pwede ko nga ako sabihin, teka lang, ba't kayo lumalapit sa akin? Isamantalang talo na ako eh. Tapos may obligasyon, pwede akong gumanon eh. Wala akong obligasyon sa kanila eh. Dahil hindi na ako kandidato eh. Tapos na nga pa election. Pero sa akin, matulong to sa akin. So, yung pagtulong ko, tuloy-tuloy pa rin po. Yun ang sinasabi ko na ang katumbas mo, hindi lang yung 3,000, kung hindi yung totoong pagseservisyo, yung tunay na pagseservisyo, saka yung tuloy-tuloy na pagseservisyo. Yun po yun. At may nangyari na dito, after election, bumaba yung
isang butante lumapit sa akin sa opisina. Sabi sa akin, pahingi raw po ng tulong. Sabi ko, bakit po? Ano po bang nangyari? Umiiyak. Kasi raw namatayan daw siya. Huwag ka na umiyak. Sige na. Sabi ko, magbibigay na ako. Tapos sabi ko, nakapunta na ba kayo sa taas? Sa City Hall lang ibig ko sabihin. Nakapunta na ba kayo sa ibang konsihan? Nagpunta daw sila, kaya lang wala raw pong ibigay. Sabi ko, ganun ba? So, wala ka talaga ka nakuha. So, wala daw po. Sige, sabi ko, mukha na ako ng wallet ko. Bibigyan na ako 500. Kaya lang, sabi niya, teka lang nga, tawagin ko yung mga kasama ko. Kasama po saan? Sabi ko sa kanya. Yung kasama ko na sa taas, sabi ko sa kanya, kamag-anak niyo ba? Hindi, yung mga kasama ko nanghingi na hindi rin nabigyan. Sabi niya, inaman niya no, para manghiro ay kagas ka. Sabi niya gano'n. Okay, ilan po ba ho sila lahat? 4 daw sila na grupo. 4 na mga namatayan. Sabi ko, sige, papasukin mo. So, pumasok sila sa opisina. Pagpasok na sa opisina, sabi ko, dun sa una kong kausap, sila ba yun? Lahat ba kayo namatayan? Oo daw, lahat daw sila namatayan. Condolence po. Tapos bumalik ako dun sa nakausap ko. Sabi ko, sir, pasensya na po kayo kasi dapat talaga ibibigay ko sa inyo 500. Pero since marami po pala kayo, dadagdagan ko pa po na isa pa pong 500. Hanggang doon lang po yung kaya ko ha. So, bali 1,000 po ito. Inibay na lang po natin po sa 4. Pasensya na po kayo, dapat 500 din sa inyo, kaya lang, kasama po kayo eh. Hindi, okay na yan, at kahit pa paano, di ba, naibalik yung papasahin nila. Oo, pero kung tutuusin po, sir, tama ko eh. Yun yung nagbigay eh, yun yung nagbibigay ng mga libo-libo kasi na ako, mga nakaupo eh. Pero, di ba, at nakaupo pa rin hanggang time na humingi sila sa akin, pero wala na-extend na tulong kasi nga po, naibigay na po kung ano man na yun, na-advance na eh. Nangyari. So ako po, bagamat talo po ako, ang pagtulong ko po talaga tuloy-tuloy. Pero syempre, sa abot lang po ng makakaya ko. Hindi man ako makapagbigay ng panahon na yun ng katumbas na ibinigay nila, di ba? Pero sigurado po kayo na malalapitan po ako. So, last message po para sa ating constituent. Okay. Last message ko po. Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Ako po muli si Attorney Ruby Rod Cagasca. Sana po, huwag niyo pong kalilimutan yung pangalan ko at ako po handa akong tumulong hindi po sa pagmamalaki po. Marami na po ako natulungan at mga tao na rin po makakapagsabi kung ano-ano po yun. At kung gusto niyo po ng pagbabago po, gusto niyo rin po makaramdam din po ng tulong ko po, huwag po kayo mag-atubili po na lumapit sa akin. At in return po, kasi po alam ko po pagkaman isa po akong abogado, meron din po akong kakulangan po pagdating po sa pagtulong sa tao dahil wala naman po akong power o sa posisyon. So sana po, para mas lalo po pong palagana po yung pagtulong sa mga tao, bigyan niyo po ako ng power, bigyan niyo po ako ng upuan sa konseho ko. Dahil hangad ko lang naman po yung mapabuti po lahat po ng mga mamamayan. So yun lang po, maraming salamat. Thank you. Ayun po, Pamilyang Pilipino. Siguro, sa muli po ay maraming salamat po. Huwag po natin kalimutan ang ating Ate Ruby Rod Cagasca. Number 3 po sa Balota. Tama po ba? Subukan po natin, bago na nating aplikante po dito sa Maynila. Baka sakali po, nakikita po natin na ang eleksyon po, tignan po natin, lalo na nga sa panahon natin yun, karamihan pera po pinag-usapan. Tignan niyo po, wag lang pong pera, kundi po ang puso ng mga kandidato nyo. Kung ano po ang kanilang katatayuan, at kung ano po ang may tutulong nila sa ating sa constituent nyo, lalo na po dito sa Distrito 5, tama po ba, Tony? Yan po, mga kuya, mga ate, Pamilyang Pilipino, muli po, ito po yung kami nagsasabing, to God be the glory.